Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay habang nagpapahinga ang dalawang kapatid sa Dragon Cavalry Squad ng ating bida, ay agad naman silang sinugod ng mga bandido na kanina pa na nagmamasid sa kanila sa di kalayuan, at sinabi na ito ay ang teritoryo ng bandido ng kabundukan sa silangan. Ngunit bigla naman silang nagtataka dahil sa bigla na lang na nawala ang dalawa na kanilang kanina pa na minamanmanan, kaya naman ay napapatanong sila na kung anong nangyari at kung saan naman nagpunta ang mga ito, ngunit napansin naman ng isa sa kanila na ang mga kabayo ng mga ito ay hindi naalis. Nang bigla naman itong natigilan, dahil sa mabilis naman siyang inatake sa kanyang tuhod, at nagawang mapaslang ang iba nitong kasamahan. Sa nangyari ay kinakabahan naman siya habang papalapit ang dalawa sa kanyang kinaroroonan, kaya naman ay agad itong tumakbo, ngunit agad naman siyang pinigilan ni Jingo, ngunit dahil sa hindi ito nakinig ay agad naman siyang nakatikim ng sipa mula sa kabayo na nasa kanyang malapit. Kaya naman ay napakamot na lang ito sa kanyang ulo at napasabi na hindi kasi ito nakinig sa kanya, matapos ay napapatanong siya na kung wala na ba itong buhay. Kaya naman nang matapos na suriin ang katawan nito ay nakita na tanging baling mga buto lamang ang natamo ng isang ito, ngunit sigurado na mamamatay na din ito habang nagpapagaling sa loob lamang ng ilang mga buwan. Nang bigla naman na natigilan ang kasama nito, at sinabi kay Jingo na may nararamdaman pa siyang mga presensya sa di kalayuan, kaya naman ay napatanong ang kasama nito na kung ang mga bandido pa din ba ang mga ito. Ngunit sinabi naman nito na ang nararamdaman niya ay mga tao na parang hinahabol ng kung sino. Sa lugar naman ng naramdaman ng dalawa ay napasabi naman ang asawa nito na kailangan pa nilang maging matatag dahil sa ang kanilang anak na si Wei-an ay naghahantay pa para sa kanila, ngunit sinabi naman ng asawa nito na iwan na lang siya nito at mauna ng tumakas. Nang bigla naman itong natisod sa isang sanga sa kanilang dinadaanan, at natamba, kaya naman ay agad siyang nilapitan ng kanyang asawa at sinabihan na magpatuloy pa sila sa kanilang pagtakas sa mga humahabol sa kanila, at kailangan pa niyang maging matatag para sa kanilang anak. Ngunit sinabihan naman siya nito na huwag na niyang intindihin pa siya at umalis na, at mayang-maya pa ay nawalan na ito ng kanyang buhay. Sa kabilang banda naman ay nagawa na silang maabyutan ng mga humahabol sa kanila, at sinabi ng isa na tama siya dahil sa hihinto din ang mga ito dahil sa pinsala na natamo ng asawa nito. Nang bigla naman na dumating ang pinuno ng kanilang bandido, ngunit imbis na matuwa ay nabigla ito dahil sa wala ng buhay ang asawa nitong babae, kaya naman ay napasabi na lang siya na dapat ay napanatili nilang buhay ang mga ito, dahil ngayon ay ang kanilang produkto ay nasira na. Sa kabilang banda naman ay nagpapatuloy naman ang ating bida sa kanyang paghahanap sa kinaroroonan ng mga magulang ni Wei-an, at habang nagpapatuloy ay napasabi siya na mukhang ang mga bandido na nagawang bumihag sa mga magulang nito, ay ang mga bandido ng kabundukan ng silangan. Naalala nito ang sinabi sa kanya ni Choluo na ang mga ito ay hanggang na lumitaw sa silangang bahagi ng Hangzhou, at ang pangalan ng pinuno ng mga ito ay si Guokjung. Sabi pa nito na ang mga iyon ay malalakas na kahit ang gobyerno ay nahihirapan na pigilan ang mga ito. Kaya naman dahil dito ay napatanong ang ating bida na kung ang sinasabi ba nito ay ang pagligtas sa mga nasasakupan ng mga ito ay wala sa kanilang mga plano kahit na sila ay nagawang bihagan. Sabi naman nito na mahirap para sa gobyerno ang gumawa ng pagkilos lalo na sa clan na kagaya ng Jin Clan, kaya naman sa isip ni Jiang Qirin na tinuturing na din niya na pamilya si Wei-an, kaya naman ay ang mga magulang nito ay pamilya niya na din, kaya naman ay kailangan niya na iligtas ang mga ito. Sa lugar naman ng magulang ni Wei-an, ay sinabi ng pinuno ng bandido na ngayon ay wala na silang silbi pa sa kanila, kaya naman ay agad nitong kinuha ang kanyang sandata, at itinusok sa asawa nito. Sabi nito na wala siya sa kondisyon upang pakinggan pa siya, dahil sa ang mga salapi na ibinigay ng kanilang anak ay nagawang nakawin sa kanila ng iba, at maging ang nakuha nilang mga gold bar sa dating innkeeper ng Storm Inn, ay nagawa din na makuha sa kanila, at ngayon ay nais pa niyang manginis sa kanya. Kaya naman ay tinanong niya ito na kung mayroon ba siyang huling kahilingan bago ito mamatay, ngunit tinawanan lamang siya nito. Kaya naman ay tinanong siya ng bandido na kung anong dahilan ang mayroon ito upang tawanan siya, nang bigla naman na inatake niya ito gamit ng isang matalim na bagay na kanyang itinatago. Kaya naman dahil dito ay sa galit niya ay agad niyang sinipa ang mag-asawa ng malakas, matapos ay napapatanong siya na kung sinapian na ba ng demonyo ang isang iyon upang maglakas ng loob na atakihin siya,
ngunit bigla naman na nagulat ito dahil sa may kung sino ang nagtungo sa kanyang harapan, at masayang sinabi na masaya siyang makisali sa mga ito. Dahil dito ay agad naman na naghanda ang mga kasamahan nito dahil sa hindi nila alam kung saan naman ito nanggaling, matapos ay nagtanong naman ang bandido patungkol sa kanilang pagkakakilanlan, ngunit sinagot naman sila ni Django at sinabi na hindi na niya kailangan na malaman pa ito, at sabihin nito ang patungkol sa Storm Inn na kanyang nabanggit kanina lamang, at base sa kanyang narinig na ang dating innkeeper nito ay mayroong gold bar. Nagtaka naman dito ang pinuno ng bandido dahil sa sumulpot ito sa kung saan upang itanong lamang ang patungkol sa Storm Inn, kaya naman ay agad nitong inutusan ang kanyang mga kasamahan upang atakihin ito, kaya naman ay agad na naghanda ang mga may hawak na palaso, at agad na inatake si Django, ngunit sa isang pagwasiwas lamang ng kanyang sandata, ay ang lahat ay nagawa niyang mapawalang bisa. Sa nakitang ito naman ang pinuno ng bandido ay hindi siya makapaniwala, dahil sa nagawa nitong mapawalang bisa ang lahat ng mga palaso gamit lamang ng isang spear, kaya naman ay agad na itong tumakbo upang tumakas. Kaya naman sabi ni Jingo na mukhang nais na niyang takasan siya matapos ng kanyang ginawa, kaya naman ay agad itong kumilos, at nagtungo sa kinaroroonan ng bandido at sinabi na hindi niya hahayaan na gawin niya ang nais nito. Matapos naman ang ilang sandali ay madali lamang na naubos ang mga ito ni Django. Kaya naman ay napasabi na lang siya na hindi man lamang siya nagawang pagpawisan sa mga ito, nang bigla naman siyang natigilan dahil sa nakalimutan niya na tumatakas nga pala ang pinuno ng mga bandido, ngunit pagtingin niya ay nakaluhod na ito sa harapan ng kanyang ikalawang kapatid sa squad. Kaya naman ay napasabi na lang ito na gaya nga ito ng inaasahan niya sa kanilang ikalawang kapatid, dahil sa hindi nito hinahayaan ang kung sino na makatakas sa kanila. Nang bigla naman siyang nagulat dahil sa may kung sino naman ang kumapit sa kanyang paa, dahil dito ay agad naman niyang itinutok ang kanyang sandata sa lalaki, ngunit napasabi na lang siya na mukhang nagawa pa din pala ng isang ito na mabuhay. Matapos ay agad naman niyang pinuntahan ito at tinanong na kung may nais ba siyang sabihin sa kanya, agad naman itong may kinuha, at sinabi na nais niyang ibigay nito ang bagay na ito sa Hangzhou, sa Jin Clan, sa kanyang anak na si Weyon. Matapos na makuha ito ni Jingo ay agad naman na nagpasalamat sa kanya ang lalaki, ngunit nang bigla na lang itong nawala ng hininga. Matapos ang ilang sandali ay agad naman na nilibing nila ang katawan ng mag-asawa sa di kalayuan, sabi ng isa na mukhang ang kanilang matandang kapatid sa squad ay totoong nasa Storm Inn. Sabi ng ikalawa nitong kapatid na ang dating innkeeper ay sinubukang makalagpas sa lugar ng mga bandido ngunit nagawa lamang siyang pagnakawan ng mga ito at ang ilan sa mga dala nito ay ang 2 pirasong gold bar. Sa nangyari ay napasigaw naman si Jingo na kung talaga ba na nagbayad si Jiang Qirin ng 2 pirasong gold bar sa isang pasirang na gusali ng Storm Inn, kaya naman ay tinanong nito sa bandido na kung nasaan ang dating may-ari ng Storm Inn dahil sa paparusahan niya ito. Sabi naman ng isa na mukhang wala na sa lugar na ito ang kanyang hinahanap, sa nangyari ay napasabi na lang si Jingo na dapat ay hindi ito ginawa ng kanilang matandang kapatid sa squad, dahil ang isang pirasong gold bar, ay maari nang makabili ng 2 maganda at maayos na inn, sabi pa nito na ang Storm Inn na iyon ay hindi aabot ng kalahating gold bar para sa kalagayan nito. Napatanong naman ang kanilang ikalawang kapatid na kung nakita na ba nito na nakipagnegosasyon na ang kanilang kapatid patungkol sa presyo. Na hindi naman sinang-ayunan ni Jingo, at sinabi na magbabayad ang taong iyon sa presyo na ibibigay sa kanya dala ng pagtitiwala. At tingin niya na kasalanan niya din ang lahat, sa nangyari ay natawa naman dito ang ikalawa nilang kapatid dahil sa parehas silang dalawa mag-isip ni Jiang Qirin, kaya naman ay napasabi na lang siya na walang siyang duda sa sinabi niyang iyon dahil sa ang kanilang matandang kapatid ay isang napakabait na tao, bukod pa doon ay napaka-ignorante niya at walang interest patungkol sa usapin sa pera. Matapos ay sinabi nito na kung nagagalit siya sa nangyari ay magtutungo sila sa lugar ng mga bandido upang doon niya ibuhos ang kanyang galit at kukuhanin nilang muli ang gold bar na ibinayad ni Jiang Qirin sa dating innkeeper na nagawang nakawin ng mga ito. Sa kabilang banda naman ay nagtataka naman ang ating bida sa nakita nito sa kanyang dinadaanan, sabi nito na may 3 dito ang nagawang atakihin mula sa likudan, at nagawa silang matalo ng 2 nakasakay sa kabayo. Sabi pa nito na ang 2 ay nagtago sa itaas ng puno,
at nagawang atakihin ang kanilang mga kalaban sa pamamagitan ng pag-atake mula sa kanilang likudan, kaya naman ay napapasabi siya na ang mga ito ay mga bihasa. Ngunit napalingon naman siya dahil sa ang mga bakas na nandito ay mula sa mga kabayo at spear, kaya naman ay napangiti siya na mukhang ang dalawa sa kanyang mga kapatid sa Dragon Squad ang may gawa nito, ngunit bigla naman siyang napailing dahil sa malabo na mangyari iyon, ang magtungo sa kanya ang mga ito. Sabi nito na ang mga iyon ay abala sa lugar ng digmaan ngayon, at kung sakaling naisin man nila na magtungo sa kanya ay walang paraan para malaman nila kung nasaan siya ngayon, kaya naman ay napasabi na lang siya na walang chance na napuntahan siya ng mga ito upang hanapin sa lugar na ito. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sabi ng ikalawa nilang kapatid sa squad na base sa mga nasabi ng pinuno ng bandido ay mayroong kakaiba dito, dahil sabi ng bandido na mayroong nagtungo sa kanila at nagawa silang talunin, sila na mga bandido sa kabundukan at kinuha kasama nila ang dating innkeeper ng Storm Inn, bukod pa doon ay inutusan sila na pagnakawa ng madalas ang mga taong dadaan sa rutang ito. Sa nangyari ay napatanong naman si Jingo na kung bakit naman nila kailangan na gawin ang mga bagay na iyon. Sumagot naman ang ikalawa nitong kapatid at sinabi na hindi maganda ang nararamdaman nito patungkol dito, kaya naman ay kailangan nilang makita agad ang mga ito. Matapos ay sinabi nito sa pinuno ng bandido na ituro nito ang lugar ng kanyang sinasabi. Nang bigla naman na may naramdaman sa paligid si Jingo, at agad na inatake ang mga palaso na ipinatama sa kanila, matapos ay agad nitong tinawag ang kanyang ikalawang kapatid ngunit nagawa na nitong makapagtago bago pa man tumama ang madaming palaso sa kanila, kaya naman ay agad na din niyang sinundan ito. Sa nangyari ay naiinis naman dito si Jingo, dahil sa nagawang mapaslang ng mga ito ang magtuturo sa lugar na tinutukoy nito. Sabi nito na kinuha nila ang atensyon nilang dalawa sa pamamagitan ng pag-atake muna sa kanila, at matapos ay sinunod naman nila ito. Napasabi naman ang kasama nito at sinabi na mukhang ang grupo na sinasabi nito kanina ay hinahanap sila upang iligpit, kaya naman ay agad na itong kumilos, at sinabi na ang mga palaso na tumama sa kanila ay nagmula sa timog silangan, kaya naman ay hahabulin niya ang mga ito. Makalipas naman ng ilang sandali ay nadatna ng ating bida ang mga bangkay sa paligid na gawa ng pagpapaulan ng madaming palaso, kaya naman ay habang pinagmamasdan ng buong paligid, ay napasabi siya na ang nangyari ay ang lalaki na may hawak na spear ay nagawang mapabagsak ang mga bandido na kanilang nahuli, at matapos ay pinaulanan sila ng mga palaso, mula sa grupo ng mga tao na nakatago sa di kalayuan. Nang bigla naman siyang may napansin, sabi nito na ang libingan na ito ay sigurado siya na kanina lamang ginawa, at mukhang may inilibing dito na kasamahan ng kung sino man. Nang bigla naman siyang natigilan, dahil kung sakaling nagkaroon ng labanan sa lugar na ito sa pagitan ng mga bandido, ay ang mga magulang ni Wea na bihag ng mga ito ay maaring nasa hindi magandang kalagayan. Kaya naman ay napalingon siya sa di kalayuan at sinabi na ang direksyon na pinatunguhan ng mga ito ay sa bandang iyon, matapos ay agad na din siyang kumilos upang sundan ang mga ito. Sa nagaganap naman na paghabol ng dalawang kapatid sa Dragon Squad ng ating bida, ay agad naman na naabutan nila ang mga ito na tumatakas, kaya naman ay agad na naghanda ang ilan sa mga ito upang salubungin sila. Sa nangyari ay napasabi na lang ang isa na mukhang nais nilang may iilan na maiwan, upang kaharipan sila at magpatuloy ang iba pa, ay nakakasigurado sila na ang mga ito ay mula sa puwersa ng militar. Sabi pa nito na imbis na hintayin silang makalapit, ay ginawa nila ang agresibong pagharap sa kanilang mga kaaway, kaya naman dahil dito ay matapos na makakuha ng pagkakataon ng ikalawang kapatid nito sa bandido, ay agad na din niyang sinugod ang mga ito, upang magawang mapasalag ng mga bandido. Sa nangyari ay nagtaka naman siya na kung sa papaanong paraan niyang nadepensahan iyon, at nang umatake si Django sa isa sa mga ito, ay nagawa din na masalag ang kanyang pag-atake, kaya naman ay maging siya ay napatanong na din kung bakit may kakayahan ang mga ito na samalag sa kanilang mabilisang pag-atake. Kaya naman nang matapos ay napasabi ang dalawa na ang mga ito ay hindi basta-basta lamang na mga bandido, sa isip ng mga ito na kahit hindi nila inilabas ang kanilang mga tunay na kakayahan ay nagawa ng mga ito na masalag ang kanilang mga sandata na may kakayahang makatanggal ng braso ng madal iyan.
Kaya naman ay sinabihan nito si Jingo na ang mga ito ay ang mga kalaban na hindi nila magagawang kalabanan ng hindi nagseseryoso, at sa isip nito na kahit pa itanong nila ang pagkakakilanlan ng mga ito ay walang dahilan para sa kanila ang magsabi ng totoo, kaya naman ay aalamin na lang nila ito gamit ang puwersa. Matapos ay agad na sumugod ang ikalawa nitong kapatid, at habang pinagmamasdan ang ginagawa nitong pagsalag, ay napasabi siya na hindi ito sword technique ng Central Plane, kaya naman sabi nito na kung ganon ay gagamit siya ng iba. Matapos na bitawan ito ay nawasak naman ang sandata ng kanyang kalaban, upang magawang mapataob ito, ngunit nang makatayo, ay agresibo naman na sinugod siya nito. Nabigla naman dito ang ikalawa niyang kapatid, kaya naman ay sinabi nito na isa itong walang kwentang desisyon, kaya naman gamit ang isang mabilis na paggalaw ay madali lamang niyang pinaslang ang papasugod. Nang matapos ay napaisip naman ito sa kanyang mga napansin, sabi nito na ang umaapoy na kagustuhan nito ay parang sa mga mandirigma ng Kublai, sa kabilang banda naman ay matagumpay na pinaslang ni Jingo ang mga natitirang kasamahan nito. Nang matapos ay napatanong naman si Jingo na sa tingin niya na ang mga nakalaban nila ay mga mandirigma ng Kublai, na agad naman na sinang-ayunan nito at sinabi na hindi siya maaring magkamali sa bagay na iyon. Sa isip nito na ang kakaibang teknik na pisikal ng mga ito upang lapitan ang kanilang mga kalaban kung sakaling mawalan sila ng sandata, at ang hindi pagsuko kahit pa alam nilang mas malakas ang kanilang katapat, ay nakakasigurado siya na ang mga ito ay ang mga elite bodyguard squad na nagpoprotekta sa clan ng Mongolia's Kublai Khan, ang Keshik Guard Squad. Dahil dito ay napatanong naman ang isa at sinabi na mukhang ang labanan sa Hilaga ay hindi pa nagtatapos. Kaya naman ay napapatanong siya na kung ano naman kaya ang ginagawa ng mga alagad ng Kublai Khan sa lugar na ito, ngunit sabi nito na kahit pa anong dahilan ang mayroon sila, ay hindi nila dapat nahayaan ang mga bandido na ito sa kabundukan. Makalipas naman ng ilang sandali ay matagumpay na nasa lakay ng dalawa ang kuta ng mga ito, kaya naman ay napasabi si Jingo na naging madali ang pagtugis nila sa lugar na ito, at ang mga ito ay napaslang ng hindi man lamang nagawang pumalag sa kanila. Sabi ng isa na sa tingin niya na wala ng kahit na sino ang buhay sa lugar na ito, dahil dito ay napatanong naman si Jingo na kung ganon ay wala na silang paraan pa para malaman kung sila ba ay mula sa Keshik Guard Squad. Nang bigla naman na may naramdaman ang ikalawa nitong kapatid na kumikilos sa di kalayuan, kaya naman ay sinabihan niya ito na agad na silang kumilos patungo doon. Sa kabilang banda naman sa di kalayuan, ay sinasabi ng isa na huwag itong magtutungo sa lugar ng pagtitipon matapos nitong magawa ang ipinag-uutos sa kanya, at tanggapin niya ang ibibigay niya at magtungo kung nasaan ang tinatawag nilang mata. Sabi nito na ang mga numero na nakasulat sa mga gold bar ay pamilyar, kaya naman ay kailangan nilang malaman ang patungkol dito. Napatanong naman ang isa na kung ito ba ay ang gold bar na nakuha nila sa innkeeper, na sinang-ayunan naman nito. Ang cloud pattern at ang apat na numero na nag-uumpisa sa number 8 na nakamarka sa gold bar ay ang mga gold bar na gamit sa pagpondo sa Northern War. Dahil sa narinig nito ay napatanong siya na kung ang mga ito ay galing sa pondo mula sa Northern War ay mukhang kailangan nga nilang malaman ito. Sabi naman ng isa na sa tingin niya ay may kaugnayan ito sa kanilang Keshik General, kaya naman ay kailangan niyang dalhin ito sa tinatawag na mata, at sabihin dito na suriin ang patungkol sa gold bar. Matapos ng ilang sandali ay agad naman nang kumilos ito, sa isip niya na kung ito ay mula sa pondo na nanggaling sa Northern War, ay kailangan nilang malaman kung kanino ibinigay at nanggaling ang mga gold bar na ito. Sa kabilang banda naman sa kuta ng mga bandido, ay napapasabi ang ating bida na kailangan niya na makahanap ng mga palatandaan sa kung nasaan ang mga magulang ni Wei. Ngunit hindi nito inaasahan na ang lahat ng mga nandito ay pinaslang na, at kung ito man ay isang internal conflict, ay pinaslang na ng mga ito ang lahat ng kanilang mga bihag, dahil sa magiging pabigat lamang ito sa kanila kung sakali. Kaya naman sabi nito na malaki ang chance sa base sa mga nangyari na ang mga magulang ni Wei ay patay na, kaya naman ay napapatanong siya na kung sa papaanong paraan niya naman ito masasabi kay Wei. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.